May nagtanong sa akin, "Hi po, Boss Rai. Sana po mapansin niyo po email ko and mabigyan advice. May message po akong natanggap. Ano po mainam kong gawin?" Ito po siya. Demand to pay unpaid balance. If you cannot be found at the address you provided, it is possible that our collection officer may go directly to the barangay and bring a demand letter. Your name will also be blacklisted in other finance companies as well as government finance. Avoid this matter for your reputation. Do your part as a debtor. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay? Maganda tong katanungan na to kasi dito ho natin malalaman kung talaga bang marunong maningil or gumawa ng field visit itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Okay ho? So, hihimayin ho natin yung pinadala na mensahe ho sa inyo. Okay? Sabi ho, demand niya to pay the unpaid balance. Okay? If you cannot be found at the address you provided, posible daw po na yung collection officer pumunta sa barangay para po magdala ng demand letter. Bakit? Ano kinalaman nung barangay dun po sa nahiram na utang? Ito talagang mga bugok at abusadong online lending apps. Huling-huli. Ano po, wala talagang kaalam-alam sa paniningin. Di ba? Bakit kailangan pumunta ng barangay kung hindi mo matagpuan sa bahay? Oh, di ba? Napagtanong mo ba kung doon talaga nakatira? Oh, umalay mo naman pumapasok lang sa opisina kaya wala. O di kaya naghatid ng anak sa eskwelahan o merong pinuntahan. Di ba? Kaya hindi mo siya natagpuan doon. Di ba? Ba't ka pupunta kagad ng barangay? Bobo ka? Alam niyo ba na ang mga collection officers, manining, o kung ano man hong tawag nyo, okay, sa mga kagaya namin, no? Kasama ho sa trabaho namin is yung mag-skip trace. Okay? So, pagka yan, hindi mo natagpuan, di ba? So, tanong-tanong ka ngayon sa mga kapitbahay kung doon pa ba, ano. Kaya lang, make sure po na wala kayong inilalabas na information, no, nung kliyente ninyo. Importante ho yan. No? Kasi ho, meron na tayong Data Privacy Act. Okay? Pagka ho tayo nagtanong, dapat specific lang po yung mga tanong natin dun sa mga pinagtatanungan natin. Okay? For example po, hinahanap nyo si Boss Rai. Okay? Nandiyan po ba dito pa rin ho ba nakatira si Boss Rai? Diba? So, pagka sinabi na, oo, dyan pa rin nakatira yan. O, tapos na yan. Wala na kayong sasabihin. Kasi, importante ho na i-preserve ninyo yung information ng inyong client. Napaka-importante niyan. Kasi hindi mo po pwedeng, kasi may utang sa amin yun, hinahanap ko eh. O to, nasira mo na yung reputasyon ng tao. Which is, kasama ho dun sa pinadalang mensahe, di ba? Avoid this matter for your reputation. Which is, yan ang ginagawa nitong mga bugok ng abusadong online lending apps na yan. No, yung sirain yung inyong reputation. Bakit? Nakita nyo kung saan didiretso sa barangay? O di po ba? Pagka sa barangay kasi pumunta yan, definitely yan, maraming tao na sa lugar ninyo ngayon na makakaalam na kayo may utang. Di ba? Kung yun nga ang gagawin nila. Okay? Pero definitely hindi nila gagawin niya. Pupusta ako sa inyo. No? Duwag yung mga yan eh. No? Ang malamang sa gagawin yan is mag-hire ng collection agency na may kakayanan, no, na mag-conduct or gumawa ng field visit. Pero sila, wala akong kakayanan mag-field visit yan. Yes, may mga ilan-ilan po, no, na mga lending or online lending apps or mga online lending platforms, no, nagkakandak po ng field visit. Okay? Meron po. Bisitahin niyo po yung channel ni Kajani, siya po. Pwede niya sabihin, ako hindi ko po pwedeng sabihin dahil magkakaroon po ako ng conflict of interest dahil po, no, ako po ay maniningil. Okay? Iniiwasan ko lang po yan. Okay po?
Ngayon, bisitahin nyo nga yung, yung channel ni Kadyani. Siya po, meron po siyang nagawang video kung ano-ano yung mga lending or online lending apps or online lending platforms na nagkakandak po ng field visit. Okay? So, maliwanag po tayo dyan. Ako, hindi ko po pwedeng sabihin eh. Ngayon, sabi nga ho, pag hindi daw kayo natagpuan, magpapadala sila or pupunta sa barangay para magdala ng demand letter. So, ano hong gusto nilang mangyari? Ipahiya kayo. Di po ba? Which is, napakaliwanag po no, sa memorandum circular ng Supreme Court no, na hindi na po sila tatangkilikin or tatanggapin or ni-asikasuhin sa barangay. No, kasi po, sila po ay juridical entity. Pag sinabi pong juridical entity, sila po organisasyon or grupo. Okay, na may kakayanan po, no, na magsampa ng kaso diretso sa korte. Okay, yung mga ini-entertain po ng mga usapin, no, sa barangay is yung tao sa tao, at saka dapat po yan is nakatira within the municipality or within the city, the same city. Okay, dapat po yun. Dalawa kong kondisyon yun eh. Tao sa tao na lang, tapos within the same municipality and same city lang po. Yun lang po ang usaping kailangang pag-usapan sa barangay. Pero po pag yung isa dun sa magko-complain o isa yan na kumbaga organisasyon, hindi na sila tatanggapin. Kasi alam ho no ng barangay na may kakayanan pong magsampa ng kaso yan eh. Kaya hindi na ho sila hindi na ho sila entertainin diyan. Kaya sabi ko nga sa inyo, walang alam talaga. Di ba? Tapos nakita nyo, ang panakot, magdadala ng demand letter sa barangay. So what's the purpose? Ang purpose po nila is ipahiya kayo. Diba? Tinatakot kayo na maipapahiya nila, kaya nila kayong ipahiya. Di po ba? Yun lang naman ang gusto nitong mga gago na to eh. Diba? Yung yurakan ng inyong reputasyon, takutin kayo. Tinatakot lang naman kayo nito eh. Di ba? So ngayon, ang pinakamainam po na gawin po ninyo dyan is pag-ipunan tsaka nyo bayaran. Ganun lang naman ho yan. Ngayon, meron pa ho. Sabi, yung pangalan nyo daw po ay mabablacklist sa other finance companies. Okay? As well as government finance. Doon muna tayo sa other financing companies. No? Finance companies yung sa kanila eh. Okay? Kung yan pong na yan, ola nyo na yan, is submitting entity po ng CIC, there's a chance, yes, na yung pong basic information po ninyo is maibibigay po sa CIC. So, kung hindi kayo nakapagbayad, yun po ang magre-reflect doon. Okay? Kasi po ang CIC, it's either yan bayad kayo or hindi, yun po ang magre-reflect doon. So, kung hindi kayo nagbayad, yan po yung basic information na magre-reflect sa CIC. Kung bayad po kayo, yun po ang magre-reflect sa record po ng CIC. Okay po? Kaya nga ho, alamin nyo muna kung siya ay submitting entity. Kung hindi naman po, di ba? Hindi naman nila na-report eh. Okay? Tapos yung sinasabi nila government finance. Actually, ano ho ba ang government finance? Wala naman SSS, tsaka Pag-ibig, GSIS. Hindi naman apektado ho yun dun eh. Di ba? As long as sa kanila, bayad kayo ng maayos, wala naman silang problema ron eh. Di naman tumitingin yan dyan eh. Okay? Actually, ang tumitingin pa po sa CIC are yung mga kumbaga employers, especially po kung involved po sa finance yan. So, kung nagre-report sila ng basic information ninyo at kumbaga, hindi nyo nabayaran at nakita po nung pinagtatrabahuan nyo or yung pinag-a-applyan ninyo na accessing entity ng CIC, there's a possibility po na hindi kayo tanggapin or ipaayos muna sa inyo yung utang na nahiram nyo dun sa specific na lending, financing, or banko, or even OLA. Okay? Sana lang po maliwanag. Kasi may mga kumpanya na ganyan na pagka nag-apply kayo, chinecheck ko nila sa CIC.
May mga ganyan. Actually, marami na ho kaming mga clients na nagbayad kasi ho, na-check sila dun sa ina-applyan nila, ayaw sila tanggapin hanggat di maayos. So, ganun po yung nangyayari, no? Pero regarding yung sinasabi sa inyo dito na yun nga, iba blacklist, wala ho kasing blacklisting. Okay? Lilinawin ko sa inyo, sa Pilipinas po, wala ho tayong blacklisting. Okay? Malamang po, ma-blacklist kayo sa kumpanya nila. Okay? Pero sa ibang sa ibang mga companies, wala hong blacklist. Hindi kayo mabab-blacklist. Kahit na sabihin na may unpaid kayo na nakita sa CIC. O kahit sabihin nila na sabihin mo na submitting to eh. Diba? Pag sinabi submitting, sinasubmit yung basic information nyo, kung ano man yung status nyo dun sa lending na yon. Sabihin na natin, submitting siya. Meron kayong hindi nabayaran. Wala hong blacklisting yun. Okay? Ngayon, may epekto yun. Kumari, nag-apply kayo sa bangko. There's a possibility na hindi ho kayo ma-approve. Possibility lang po yun kasi depende ho yan sa lending, financing at bangko. Depende sa risk appetite nila yan. Kung mataas ang risk appetite nila, there's a possibility na bigyan kayo. Kaya lang, syempre, there are certain conditions kayong kailangan ma-meet. Di po ba? Iba-iba ho kasi ng yan. Iba-iba ng policies and procedure po ang mga lending tsaka financing and even banks. Okay? So, ang unang yung check-in dyan, submitting entity ba to? Okay? Kung hindi naman, ba't ho kayo matatakot? Diba? Ang importante po, pag-ipunan nyo yung inyong nahiram, tsaka nyo po sila bayaran. Okay? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.